Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, mahigit 6 na buwan na ang nakakalipas. Ina ng nawawalang beauty queen contestant na si Catherine Camilon, hinamon ang mga pangunahing suspect na magsalita na kung wala silang itinatago kaugnay sa pagkawala ng kanyang anak. Ayaw nilang magsalita. Bakit? Kung sila ay walang itinatago, bakit hindi sila magsasalita? Ang sabi ng ina ng beauty queen na si Rose Camilon na ang tinutukoy ay ang suspect na si Police Major Alan De Castro at ang kanyang driver na si Jeffrey Magpantay. Sana kahit sinong magtanong sa kanila, sino kumausap sa kanila, kung wala talaga silang tinatago o haharapin ko kayo, tanungin niyo ako. Wala naman siyang sinasabi kahit ano, she added. Kinwestiyon niya kung bakit wala pang pahayag sina Magpantay at De Castro sa kanilang nalalaman tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Ewan sa kanila kung ano ang nila, kung ano ang meron sa kanila. Bakit ayaw silang magsalita? Diba kung wala ka naman talagang tinatago o kahit sino pwede mong harapin, pwede kang magsalita. Kahit ano ang pwedeng itanong sa'yo, ani Rose Camilon. Sinabi ng nagdadalamhating ina na napanaginipan niya ang kanyang anak noong gabi bago siya pumunta sa opisina ng piskal. Kagabi napanaginipan ko lang siya. Umuwi siya sa bahay. Nasa bahay na siya. Ang sabi niya lang sa akin, tanda ko, ina, nag-loan ako. Yun ang tanda kong sinabi niya sa akin na normal sa panaginip na nandun na siya sa bahay. Ani Rose Camilon. Umaasa ang pamilya na ang imbestigasyon ay ang susi para malaman at makita nila ang kinaroroonan ng kanilang anak. Lagi kong hinihiling na sana'y magkaroon ng kaliwanagan. Ang sabi pa ng ina ng beauty queen. Desidido rin silang ituloy ang kaso laban sa mga suspect. Itutuloy ho ito. Hindi ho po pwede na hindi ito dahil wala ho ang aming anak Hindi pa ho namin siya nakikita. Hindi namin alam, wala kaming alam. Ani Rose Camilon. Ang lagi lang po namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil 5 buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nawala yan Nung una hong labas na kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya. Parang tumago. Tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Raffy Tulfo sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman. Kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap po sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho'y naasa na magkakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Magpantay. Hindi ka ba nakonsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit nung sugatan na babae. Kung nasaan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan nyo naman, may balik yung katawan Na doon sa pamilya. Kawawa naman yung
ikaw pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na Pwede ko. membro ng pamilya tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon. Alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam. Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Hindi ikaw. Yes po. Anyway. Yes, go ahead, Senator. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo police, siyempre, Hindi po. maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae. At pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito, at kayo po ay walang proteksyon, medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan ay kahit na bilanggo yan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ng rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din. Baka gusto niyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan niyo pong mabuti. Kasi baka hindi niyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, pulis yan. Pag yan nakakulong, definite yan, meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag-isipan niyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo. Makakatulong kayo sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo makakatulong sa kanya. At kami makakatulong sa iyo. So are you willing na mag-executive session sa aming dalawa ni Senator Robin Hood Padilla after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, itetestigo po. Ha? Wala po akong itetestigo laban kay Major. At Hindi, wala hindi. po akong alam tungkol sa Ibig babae. kong sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya afterwards? Pwede po, We're Your Honor. offering you or Pwede po, Your Honor. Pwede po. gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag adjourn natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Ayun, makita mo yung parents, oh. Wawa. Ha? Sus, papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Nakunod. Hirap yung ganyan na mangyari sa atin. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.